Good morning. Good morning mga kapatid. Happy Father's Day. Gusto ko muna magpasalamat sa mga leaders na nagbigay sa akin ulit ng privilege to speak. Itong part ng Sermon on the Mount natin, tingin ko ito yung pinakamahirap kaya sa akin inassign. Hirapan talaga ako sa kanya i-digest tsaka i-quiet time kasi ang topic natin is do not judge. Yun yung topic natin today. And ako, next slide. Tinatawag siyang Sermon on the Mountain Lupa. Matagal kong kinimkim yan, ngayon ko lang na-share. Ngayon ko lang na-share. So, para sa atin talaga kasi Sermon on the Mountain Lupa. At ang topic natin is do not judge na madalas nami-misinterpret na madami. Alam mo sa modern times natin ngayon, marami nang nagsasabi na bakit ba ako gina-judge? Sabi nga ng Bible, do not judge, di ba? Bakit ako i-judge? So, kalimitan na siyang na-judge ngayon. Even kagabi, nung pauwi kami ni Clam, may nakita kami sa sticker ng kotse na nakalagay na only God can judge me. So para ako na-impact na ako. Talagang sa mundo natin ngayon, parang ang hirap na magsalita bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos. Parang isang bagay lang na sabihin mo, ang balik sa'yo is, bakit mo ako tina-judge, di ba? Only God can judge me. Pero ngayong umaga, hihimay-himayin natin yung scripture na to. Titingnan natin kung ano ba talaga yung sinasabi ni Kristo pagdating sa sinabi niyang do not judge. And with that, manalangin muna tayo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, God. Magandang umaga po, God. God, Happy Father's Day. Salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo sa amin, na magtipon-tipon kami dito, God, para sambahin ka at papurihin ka, God. Salamat, God, sa strength na ibinibigay niyo, God, na makarating kami dito ng payapa at ligtas. Nawa, God, tulungan niyo kami na ma-absorb kung ano yung mensahe niyo ngayon, God. Hayaan niyo po na makinig kami sa inyo at makita na kayo lamang ang nangungusap sa puso namin, God. Nawa, God, damahin namin, maging focus kami, God, 100% sa inyong salita at ma-absorb namin at ma-apply namin sa buhay namin. Kung paano po kami husga at paano kami magmamahal sa aming kapwa at sa sarili namin. I pray na magamit niyo po agad ng mabisa at malinaw at mahayag ang inyong mga salita para sa inyong glory, God, para sa inyong kadakilaan lamang. Salamat po sa umagang ito. Be with us throughout the rest of the day. In Jesus' name. Amen. Okay, so sa pagpapatuloy ng ating sermon on the Mountain Lupa, basahin natin chapter 7, verse 1 to 5. So, gagawin natin siyang tayo. Huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan. Okay, next. Sabi dito ni Kristo, huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan, sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika at alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at naaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So ito maliwanag na sinasabi ni Kristo na unang verse pa lang, huwag kayong humatol. Pero gaya ng ginawa natin last communion, sinabi ko kung ano yung etymology o pinagmulan ng salitang pag-asa. Ngayon, tingnan natin kung ano yung sinasabi ni Kristo pagdating sa humatol o paghusga. Next slide. Ito yun, karaniwang interpretasyon, huwag daw tayo humatol, huwag daw tayo mag-judge. Pero ang talagang tanong, pinagbabawal ba talaga ni Jesus lahat ng paghahatol o lahat ng paghusga? Yung ba yung sinasabi ni Jesus na i-generalize natin na hindi dapat tayo humatol, no? Hindi dapat tayo kumilatis o mamusga ng kapwa natin. Next slide. Ang ginamit na salita dito ni Jesus bilang humatol sa Grego ay krino, na pwedeng dalawa ang ibig sabihin. Una, pagkilala o pagsusuri. Pangalawa, pagkondena o pagbibigay ng pinal na hatol. Yung una, yun yung sinasabi. Yung pangalawa, yung pagkondena o pagbibigay ng pinal na hatol, yun yung sinasabi ni Jesus. Kasi si God lamang pwedeng gumawa. Siya lang ang makapagsasabi kung sino ang maliligtas at hindi. Yun yung final judgment na masusubukan natin sa judgment day. Kasi si God lang talaga ang pwede kumatol ng salvation ng isang tao. So yung pagkakondena, hindi natin siya ginagawa. Kasi si God lang ang tama. Pero ang sinasabi ni Jesus sa sumusunod na passage, pwede tayong kumilatis, pwede tayong maghusga, o magkilala o magsuri kung ano ang tama o mali. Kung ano yung
discernment natin. Tama ba yung ginagawa natin? O mali ba? Tama ba yung ginagawa ng isang tao o mali ba? Yun yung sinasabi ni Jesus na pwede natin gawin. Ang hindi niya sinasabi ay huwag tayong bumatol, no? Kung sino yung maliligtas sa Biblia. No? Yung mga natutunan natin sa Biblia. At ito yung mga tinuturo ng Diyos sa atin. Ngayon, meron akong 3 punto na gusto ibigay sa atin ngayong umaga. At titignan natin kung paano natin ma-extract sa passage na ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Okay? Para masuportahan yung mga turo ni Kristo, titignan natin kung ano yung istorya sa Bible na nagsasabi kung paano siya nag-judge or paano niya hinusgahan yung mga tao. Familiar tayo sa istorya ng Pariseo at ang babaeng nagpahit ng pabango, di ba? Hindi ko na siya, sa Lucas chapter 7 verse 15, hindi ko na siya babasahin ng buo, pero i-emphasize ko kung saan pinapakita yung pag-uusga. So para sa mga kaibigan natin na hindi pa familiar sa kwento na to, ito yung time na inimbitahan si Kristo ng Pharisee sa bahay niya. Pero pagdating sa loob, merong isang babae na makasalanan siya. And ang ginawa niya, pagpasok niya sa loob, binasag niya agad yung pabango at pinahiran niya si Jesus sa paa. Nilikay niya yung paa ni Kristo, pinahiran niya ng kanyang buhok at talagang pinagsilbahan niya. And ang sabi ng Pariseo, kung alam ni Kristo na makasalanan itong babae, hindi dapat siya didikit. And ano yung sabi ni Jesus Christ pagdating sa chapter 41. Dahil alam ni Jesus Christ yung iniisip ng Pharisee, sabi niya, sa verse 40, bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Sabi niya. Nung sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera, 500 sa laping pilak ang inutang ng isa, at 50 sa laping pilak naman ang ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinatawad? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay pinatawad sa mas malaki. So dito makikita natin yung istorya kung paano kinilatis ni Kristo yung puso ng isang Pariseo. Ang kalimihan sa atin, bilang matatagal ng Kristiyano, habang tumatagal tayo sa relationship natin kay God, habang gumagawa tayo ng mga bagay na pagsisilbi sa atin sa Kanya, hindi natin maiwasan na minsan tumataas yung isip natin sa sarili natin. Eh yung ibang mga tao na hindi gumagawa o hindi kayang gawin yung naiambag natin, nagiging maliit yung tingin natin. And ganito yung nangyari sa Pariseo. Kasi sa kanya, mas mataas siya kaysa dun sa babaeng makasalanan. Bilang hamon sa atin, ang una kong point is, pag-uusga sa sarili. No, bago natin husgahan yung tao na nasa paligid natin, husgahan muna natin yung sarili natin. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ na, tingnan mo muna yung troso na nasa mata mo, nasa mukha mo, bago mo tingnan yung puwing. At next slide. Ito yung illustration, next slide. Yan. Ito yung illustration nyo, no? Para, ang laki-laki ng troso, itong beam na nasa mata ng tao, pero ang pinupunan niya, sa kaharap niya, ay puwing lang. Ngayon sinasabi ni Jesus, tingnan mo muna yung sarili mo. Pag-uusga sa sarili. Bago natin husgahan yung iba, husgahan muna natin yung sarili natin. Ano ba yung nasa puso natin? Bakit ba natin inuhusgahan yung tao ito? Na hindi pa natin nakikita kung ano yung kamalian natin. Pakibalik yan. Yan. Tayo ay tinawag upang mamuhay ayon sa mataas na pamantayan ng kabanata. So, nalaman natin sa mga naunang lesson, no, sa Sermon on the Mount, na tayo ay tinatawag bilang maging holy. And yun yung challenge sa atin ni Christ. No? Maging holy muna tayo. Hindi ito pag-i-impress sa iba. No? Hindi ito ginagawa natin para gumanda yung imahe natin o magkaroon tayo ng mga blessings sa buhay. No? Magkaroon tayo ng mga, yung sinabi nga ni Carlo kanina, yung mga resources, yung mga material things. Hindi tayo sumusunod kay Kristo o kay God para magkaroon tayo ng maraming blessings. Pero ginagawa natin ito dahil ito yung challenge ni God. And pinalaan tayo ni Jesus na huwag tayong mapanghusga. Na huwag tayong masyadong mapanghusga. Unahan muna natin yung sarili natin at tinignan natin kung ano yung kamalian natin. And panguli, ang tunay na katwiran ay mapagkumbaba, tapat at may kamalayan sa sarili. So inuhusgahan muna natin yung sarili natin. Pakibalik po dun sa isang picture. Yan. So hindi ibig sabihin na kailangan perfect ka muna. Hindi ibig sabihin na pag-uusga ka, dapat ako, perfecto muna ako, wala kasalanan. Kasi yun mismo ang balik sa atin ng mga tao, di ba? Bakit ba uusgahin? Ikaw nga, puro ka ang balik. Puro ka ang kasalanan. Eh, ka nga tumatingin, ako, ikaw correct mo.
Pero hindi yun yung ibig sabihin ni Christ. Hindi sinasabi niya na maging perfecto tayo. Ang ibig sabihin nito ng panghusga sa sarili, yung kailangan mo si God. Alam mo na kailangan mo si God. Alam mo na ikaw ay makasalanan. Alam mo na kailangan mo ng relationship kay God. Kailangan mo ng kapatawaran. Yun yung unang-unang kailangan mo maintindihan. Hindi kailangan maging perfecto tayo, malinis tayo, wala tayong bayad ng kasalanan. Kundi, alam natin na makasalanan tayo, kailangan natin ng Diyos. So, pamamagitan doon, may share natin kung ano rin yung love God. Alam natin na kailangan natin si God. Matanggap natin si God. Hindi yung challenge sa atin, na ibigay si God sa mga tao. And sa mga kaibigan natin na dumalalo ngayon, sana makita nyo yung pangangailangan nyo kay Christ. Yung pangangailangan natin ng relationship kay God. No, kung nag-study tayo ng Bible ngayon o hindi pa kayo nag-study ng Bible, tanungin nyo rin yung mga kasama nyo nag-invite sa Bible. Paano ba ako magkakaroon ng relationship kayo? Paano ko ba matatanggal yung troso na nakaharang sa mukha ko? Nang sa gayon, ibahagi ko rin sa iba yung pagmamahal ng Diyos. Okay, pangalawang punto. Pag-husga sa iba. So after natin, husgahan yung sarili natin, makilatis yung pangangailangan natin sa Diyos, ngayon naman, titignan natin kung ano yung pangangailangan ng iba. So, humusga ng may awa, hindi sa pamamagitan ng pag-condemn. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ. Huwag natin i-condemn mga tao, huwag natin silang itulak, papunta sa takot, kundi magkaroon tayo ng humility or love na bibigay natin sa kanila. Ang pagtutuwid ay dapat manggaling sa pag-ibig, no? Kagaya ng isang manggagamot, kagaya ng isang doktor na tumutulong sa isang may sakit. Kaya natin sila yung husgahan, kaya natin sila tinatama, kasi nandun yung hope natin na magbabago rin sila ng kung paano natin tinatamasa yung pagmamahal ng ating Panginoon, hindi sana yung ibigay natin sa kanila. Hindi pananakot o pagbabanta. No? Hindi siya, hindi mo ipalo si Jesus, doon ka na mapupunta. No? Hindi lang siya tungkol sa takot, kasi si God naman ang bahala doon. Pero kung i-instill natin sa kanila yung pagmamahal ng Kristo, mas magkakaroon ng bukas na puso yung mga tao na kinisa. And yun nga, dapat mo natin harapin ang sarili natin kasalanan na hindi na-miss ng pariseo. Okay po. Pagkatapos natin mahusgahan ang sarili natin, pagkatapos natin mahusgahan yung iba, ang panghuli ay panghuhusga sa kapwa-Kristiyano. Sige po, panghuhusga. Basahin muna natin yung Luke chapter 15, verse 11 to 32. Pero ito ay tungkol sa prodigal son. Hindi ko na rin siguro babasahin ng mahaba kasi maubos ang oras natin. Pero alam natin na ito ay tungkol sa prodigal son na kinuha niya yung yaman sa kanyang ama. Pagkatapos doon ay pumunta siya sa malayong bayan, doon siya nagpakasasa. Inubos siya lahat ng yaman niya, nilustay niya. And after nun, naisipan niyang bumalik. Noon nakita niya na kumakain na lang siya ng pagkain ng baboy, mahirap na yung buhay niya, wala na siyang yaman, naisipan niya na bumalik. Pero dito sa story na to, tingnan natin yung buhay noong kapatid. Hindi tayo magpo-focus din sa prodigal son. Magpo-focus tayo dun sa kapatid. Ano yung ginawa ng kapatid pagdating ng nalaman niya na bumalik na yung anak niya? Bumalik na yung kapatid niya. So, nung nakita niya na nagpaparty yung tatay niya, kasama yung anak niya na umalis, tapos lahat, pinakatay pa yung pinatabang baka, yung pinakamagandang tapos nag-celebrate. Ang naging response ng kapatid is, naging bitter siya. Di ba? Parang ayaw niyang pumasok dun sa bahay, ayaw niyang mag-celebrate. So, pinagpronta siya ngayon ng ama, pinagpronta siya ngayon ng tatay niya. Sabi dito, sa verse 27, dumating po sa verse 28, yan. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuwan. Ngunit ni minsan, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyang ito na lumastay ng inyong kayamanan sa masamang babae, pinagpatay pa ninyo ang inyong pinatabang kuya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid ko, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muli tagpuan. So nakita niya yung heart ng isang brother, diba? Hindi niya matanggap
na bumalik na yung anak niya, yung kapatid niya, tapos pinag-celebrate pa siya ng kapatid, ng tatay. So yung heart niya, parang bakit ako? No? Nakita natin yung puso ng kapatid na hindi siya nadali ang magpatawad sa kapatid niya na umalis. And ito yung challenge sa atin this morning mga kapatid. Kung tayo, susuriin natin kung sarili natin, huhusgahan natin yung mga tao na wala pa sa simbahan natin. Ngayon, yung paghuhusga sa kapwa natin, Christian. Ano yung puso natin sa mga kapatid natin na nagkakaroon ng kasalanan sa atin? Ano yung puso natin sa mga kapatid na nakikita natin gumagawa ng nandun din ba yung forgiveness sa puso natin? Ano ang na-appreciate ko dito sa father? Talagang mahal na mahal niya yung dalawang anak ko. Nakita niya na wala siyang favoritism. And yun yung love ni God na gusto niyang ibigay sa atin sa lahat. Even sa ating sa lahat sa ating mga Christian. Ako na-appreciate ko kanina si Kuya Jay habang nagsasalita dito si Ian. Talagang binibidyoan niya. Talagang ini-encourage siya tsaka siya nasuportan. Eh nakita ko yung pagmamahal ng isang ama sa isang anak. No, kahit hinebrakan ako, ang sa kanila. Kasi nakikita ko na ini-encourage talaga din man. Ganun yung pagmamahal ni God sa atin. Ganun yung pagmamahal na binibigay ni God sa atin. At tayo bilang isang simbahan, sana makita natin yung pagmamahal ni God ngayon sa atin ang bawat isa. Meron akong istorya na nabasa sa Facebook tungkol sa isang Kristiyano na umattend siya ng simbahan kasama niya yung asawa niya. Tapos habang nasa service sila, habang nananalangin yung pastor, biglang tumunog yung cellphone ng lalaki. Sobrang lakas. After nun, nagalit yung mga tao. Sinermonan siya. Even yung pastor, kinausap siya after ng service ng mali yung ginawa ko. Tapos yung mga kasama niya sa simbahan, sama ng tingin sa kanya. Tapos pag uwi nila ng misis niya, hanggang pa-uwi, sinsermonan siya ng asawa niya. Mali yung ginawa mo, mali yung... So sobrang na-down siya, sobrang na-depress siya. Ngayon, sobrang lungkot niya, pumunta siya sa isang bar, doon siya uminom. Habang dala-dala niya yung sakit, yung lungkot, natabig niya yung baso niya, natapon yung iniinom niya. Ginawa ng waiter, pinunasan, nag-sorry, sir, sorry. Tapos pumunta yung janitress, minamp yung floor, yung sahig na tapunan ng tubig. Tapos yung manager, yung ginawa, binigyan pa siya ng bagong inumin. O ito sir, sa inyo na lang, sa amin na yan, wala kang pabaya. And na-appreciate itong lalaki, na bakit pag sa labas ng simbahan, may mga tao na mahilig magpatawad. May mga tao na kakaintindi sa amin. And mga kapatid, sana dito sa simbahan ito, ito yung maging comfort zone natin, o safe place natin. Na lahat tayo dito nagkakamali, at lahat tayo tinatanggap yung pagkakamali ng bawat isa. Ako, hindi ako tatagal sa simbahan ito kung walang mga tao na nagpapakita sa akin ng pagpapatawad at pagmamahal. Napakasarap damahin at marinig na mahal tayo ni God, mahal natin ang isa't isa. At sana hindi tayo naghuhusga at mag-focus sa mga minor na mali ng bawat isa. No, ano may nakikita natin mali, pwede natin sabihin sa kapatid natin, with love and tenderness and forgiveness. Hindi pagpapahiya, hindi pagkakondem, na wala ng pag-asa magbago yan. Diba? Kundi yung pagmamahal na bibigay natin sa bawat isa. Sana lahat tayo bilang isang pamilya maramdaman natin na dito sa simbahan ito, pwede ako magkamali. At may mga tao magmamahal sa akin. Hindi ako uhusgahan. Yun yung maramdaman natin bilang isang pamilya. Kung meron mga major sin or major problem, diba? Yun yung pag-uusapan natin privately. Hindi natin pag-chismisan, hindi natin pag-uusapan, hindi kasama yung tao, ikukwento natin sa ibang disciples, pero wala tayong step or actions na itatama natin. May mga ganong bagay yung sinasabi nga ni Douglas Logobi sa judgment na mag-focus tayo, huwag tayo masyadong mag-focus sa minor things. Yung mga pagkakamali ng bawat isa. Bagkus, pagkita natin yung pag-judge natin na merong love, na mag-connect natin yung bawat isa with love and humility. Kaya yung sinasabi na sa pagpapatawad natin, kailangan natin merong pagmamahal, merong pag-ibig na sinasabi. And yun nga, kung merong mga major problem, medyo kasalanan, pag-usapan natin privately. And yung kapatawaran, nakakonected siya sa ating actions at forgiveness sa ating. Yun lang. Tatlong punto lang yun na gusto kong i-share ngayong umaga. Pag-uusga sa sarili, pag-uusga sa kapwa, at pag-uusga sa kapatid. Bilang applications, no? Gusto kong mag-share ng mga applications sa atin ngayong umaga. Para mas
ma-apply natin o mas mga ano natin. Ayan, mga practical na aplikasyon. Yun, number one, suriin muna natin yung sarili natin. Mahalaga na magkaroon tayo ng time with God. No? Basahin natin yung Bible, ano ba yung tinuturo ng Bible sa atin pagdating sa pag-judge. And yung mga kaibigan natin na tumadalo ngayon, willing kami na tulungan kayo na basahin yung Bible, aralin yung Bible, at masuri yung sarili nyo. Paano ba kayo magkakaroon ng relationship kay God? Paano ba natin itatama yung sarili natin? Pangalawa, magsalita ng may kababaang loob at hindi kayabang. No? Hindi yung kagaya ng Pariseo na kinokontent niya yung babaeng makasalanan kasi siya daw ay maayos at maganda ang buhay at nagagawa niya ng maayos. Sana hindi natin kumpara na, ako nga ito yung nagawa ko eh. Ako nga ito na yung nagawa ko sa church. Ito nga ako nakakapag-serve ako eh. Yung kapatid na yan, hindi na umakit. Sana hindi ganun lagi yung mga natin. And huwag niyo po sana akong i-take out of context ha. Case by case basis pa rin ito. And kailangan natin pag-upuan at pag-usapan yung mga ganito mga. Pangatlo, magpakita ng grasya at hindi panindirang tubig. Ayun, kagaya nga ng mga nasabi ko kanina. I-extend natin yung grace to God. Bigay natin sa mga tao na nangangailangan ng pagpapatawad at grasya. Na hindi lang natin pinag-uusapan, na hindi kasama yung tao. Pagkus magkausap tayo na, ito yung kailangan natin gawin, at ito na yung paraan na pwede natin itama sila. And tumulong ng may pagmamahal at hindi panghusga. Itaguyod ang pagsisiyasat sa sarili at hindi panguna, at magpakita ng habag, hindi mabilis na panghusga. Yun, huwag tayong quick to judge. Na kapag nakita natin na may mali, talagang publicly i-expose pa natin or itatama pa natin. Kundi, alamin natin kung ano yung nangyari. Halimbawa, nalate yung isang brother. Diba? Tanungin muna natin bakit siya nalate. Hindi yung papagalitan agad natin na ito yung sinabi, ito yung nangyari. Pero tingnan natin kung ano yung baka may pinagdadaanan din sila na hindi pa natin alam. And ako, sa atin mga kapatid, even yung pagka-post natin sa social media. And minsan siguro ang application is, pag may nakita tayong trending o viral na topic na isang tao na nag-viral tapos mali yung ginawa niya, gagawin natin, magko-comment pa tayo, i-judge na natin na mali talaga yan, ito, napakasalanan mo. Sana matuto tayo na hindi gawin agad-agad. Mali po, biglang lumabas na video na siya pala yung tama, mali pala yung unang nag-post, di ba? Bilang mga Kristiyano, magkaroon tayo ng kamalayan. Kung ano man yung mga pinopost natin sa social media, kung ano man yung interaction natin sa mga tao. Even yung mga bagay na pinopost natin. Huwag sana tayo maging mapagmataas na ako, Kristiyano ako, nabinyagan ako, part ako nito, pero kayo, ito yung mga ginagawa ng mali. Sana hindi tayo ganun. Kasi marami na nakakita ng imahe natin, online and offline. And ayun lang mga kapatid, yun lang yung judge na gusto kong maihatid sa atin sa ngayong araw na ito. Una, suriin ang sarili, pag-uusga sa kapwa, at pag-uusga sa kapwa kapatid natin. Kailangan ito gabing nagawin. Nagalaman tayo para sa ating pagtatapos. Ama namin Diyos na makapagirin sa lahat yan. Tuloy nga po, ikaw ang aming dakilang Ama na patuloy na nagbibigay sa amin ng kabanalan at pag-ibig ka. Dahil hindi namin kaya magmahal kung wala ka. Hindi namin kaya ibigay ang pagmamahal at pag-uusga na ibinibigay niyo sa akin kung wala. Mga sa umagang ito, meron kaming bagong puso na natutunan. Palambutin niyo po yung mga puso at isipan namin, God, na makinig sa inyong mga salita. At kayo lamang po ang sumilin sa umagang ito. God, ulit, Happy Father's Day. Salamat God sa pagmamahal niyo at sa mga tao na pinagkalog niyo sa amin upang maramdaman yung pagmamahal. Mga God, extend namin yung grasya niyo, yung pag-ibig niyo sa bawat tao na makakasalungan namin sa buhay namin ngayong araw at sa susunod na linggo. Maraming salamat, mahal-mahal ka namin. In Jesus' name, amen.